Yes, good evening sa tanan mga friends nato sa kahanginan sa Facebook Live. Asa Bibo Live. Kumusta na mo diha? Usa ka mainit sa panahon. Maigang kay diri. So, but we are still alive. Thank you so much for this great privilege nga gihatag sa Ginoo. Doon yung mga questions sa ato, especially sa ato ang crisis sa ato ang life, especially sa atong ongoing COVID-19 concern. So, adunay mga theological question, no, especially na bakit pinahintulutan ng Diyos na duman tayo sa mga pagsubok at kahirapan. So, pwede nato na siya tagaan o something reflection in order to settle our mind ng atong mga questions sa atong life journey. So, una, I would like to render a short prayer before we proceed further our discussion this evening. Let us pray. Most gracious and heavenly Father, we thank you so much, Lord, once again for this great privilege and opportunity to celebrate the goodness despite sa mga circumstances in life, Lord. But we still believe and hoping, Lord, especially your goodness, especially sa imong provision. I pray, Lord, in the mighty name of Jesus, and even, Lord, sa among mga short meditation this evening, please speak in the midst of us through your servant. We bring back all glory and honor in Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Grabe pawis. May mga katanungan dito. Bakit pinahintulutan ng Diyos na duman tayo sa mga pagsubok at kahirapan? Isa sa mga pinakamahirap na bahagi sa buhay Kristiyano ay ang katotohanan na ang pagiging tagasunod ni Kristo ay hindi garantiya na hindi tayo makaranas ng mga pagsubok at kahirapan. Bakit? Hinayaan sa isang mabuti at mapagmahal na Diyos na duman tayo sa mga pagsubok at kahirapan gaya ng kamatayan ng mga anak, pagkakasakit, no? Kapinsanan, pag-alala sa mga pagkatakot sa buhay, ito yung mga mostly na ating naranasan, no? Lalo na sa kahirapan pinansyal, pag-alala sa mga pagkatakot. Kung tunay na inibig tayo ng Diyos, ito yung mga tanong. Alin niya ang mga bagay na ito sa ating buhay? Hindi ba't ang pagmamahal ng mga nangangahulugan nga nais niyang mabuhay tayo ng maginhawa at comfortable? Ngunit hindi gayon malinaw ang tinuturo sa atin ng Biblia na iniibig niya ang kanyang mga anak at sapagkat ang lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa ng masama, ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinatawag ayon sa Kanyang panukala, ang kanilang ikabubuti ayon sa sulat ng Roma 8 verse 28. Kaya nangangahulugan ito na ang pinahintulutan, no? Pinahintulutan niya ang mga pagsubok at kahirapan ng ating buhay. At ang mga ito ay bahagi sa paggawa niya sa lahat ng mga bagay para sa ating mga ikabubuti. Kaya nga, para sa mga mananampalataya, ay mabuting layunin ang Diyos sa likod ng ating mga pagsubok at kahirapan. Tulad ng lahat ng mga bagay, ang pinakalayunin ng Diyos para sa atin ay lumayo tayo at magiging katulad, kabanalan sa kanyang mga anak. Ayon po sa sulat ng Roma chapter 8 verse 29, ito ang layunin ng buhay ng Kristiyano.
At ang lahat ng nangyayari sa ating buhay kasama ang mga pagsubok at kahirapan, ito ay bahagi ng proseso ng pagiging banal ng Diyos sa atin. Sa pagtatalaga niya sa atin para sa kanyang layunin upang maging karapat-dapat tayo sa kanyang kaluwalhatian. Ang paraan kung paano ito ginagawa ng Diyos sa pamagitan ng mga pagsubok ay pinaliwanag ni Apostol Pedro ayon sa kanyang sulat, 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, ito'y dapat ninyong igalak bagamat maraming magdanas muna kayo sa iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto nasisira ay pinararaan ng apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang iyong mga panampalataya na higit kaysa ginto ay pinaraan ng pagsubok upang malaman kung talagang tapat o gayon kayo'y papupurian, dadakilain at karangalan sa araw ng pahayag ni Kristo. Ginagawang dalisay ang mga pagsubok at kahirapan ng panampalataya ng mga tunay na manampalataya upang maging payapa sila sa kaalaman na ito ay totoo at tatagal. Inuhubog ng mga pagsubok ang ating pagkadiyos, ang pag-uugali at binibigyan tayo ng kakayanan na magalak sa ating mga pagbabata sapagkat alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Binigyan tayo ng perpektong halimbawa sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ipinadama ng Diyos ang ating mga pag-ibig sa atin nang namamatay si Kristo para sa atin noon. Tayo'y makasalanan pa. Pinakita ng mga talatang ito ang mga aspekto at layunin ng Diyos sa ating mga pagsubok at kahirapan, maging ang mga dinananas natin na pagsubok ni Kristo. Ang pagtitiyaga ng pagpapatibay ng ating pananampalataya, ang lahat na ito ay magagawa ko dahil sa lakas sa kaloob sa akin ni Kristo. Gayon dapat tayo maging maingas at huwag gamitin dahilan ang mga pagsubok at pagkapighatian kung ang iyong mga resulta ng ating pagkakamali. Huwag nating mangyariin o maparusahan ang sinuman sa inyo bilang mamamatay tao, nagnanakaw o salarin o mapaghimagsik o di pa niya dapat na panghimasukan. Itong mayroong sinasabi dito na patatawarin ng Diyos ang ating mga kasalanan dahil ay walang hanggan ang kanyang hanggang kaparusahan niyon na binigyan na ang handog ni Kristo doon sa cross. Gayon man, naranasan pa rin natin ang mga natural na mga konsekwensya sa ating mga kasalanan at muling desisyon ng buhay na ito. Ngunit ginagamit ng Diyos maging ang mga pagsubok at kahirapan na bunga ng ating mga pagkakamali upang hubugin at hugisin tayo ayon sa kanyang nais o naisin para sa ating mga ikabubuti. So ang pagsubok at kapighatian ay
dumarating na may kasamang layunin at ito yung pangako ng Diyos. Mga kapatid, maggalak kayo upang kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok sapagkat alam na ninyo ang lalong magiging matatag ang iyong pananampalataya matapos niyong matagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpapatatag hanggang kayo'y ng ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos niyang subukin, tatanggap siya ng 7 ito'y mga buhay na pinapangako ng Diyos at umibig sa ni Santiago chapter 1 and 2 and the following verses. Ang pagdaan ng lahat ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, mayroon tayong tagumpay. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay ng Kristo. Nasa gitna tayo ng espiritual na labanan. Walang kapangyarihan si Satanas laban sa mga manampalataya. Ibinigay na sa atin ng Diyos ang kanyang salita upang gabayan tayo at ang kanyang banal na espiritu upang bigyan tayo ng lakas at probisyon na lumapit sa Diyos sa pamagitan sa panalangin sa lahat ng oras para sa anumang bagay. Itiniyak din niya sa atin ang hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin makakayanan. Ito yung sinasabi na at pangako ng Panginoon. Hindi siya nagbibigay ng mga pagsubok na hindi natin makayanan. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di naranas ng lahat na tao. Dapat ang Diyos at hindi niya pinahintulot na kayo'y subukin ng higit pa iyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng malakas upang mapagtagumpayan iyon. Ang salita ng Diyos ay nagpapaala sa atin. Sa gitna ng ating mga paghihirap, sa gitna ng ating mga paghihirap, lalo na sa mga oras na ito. Ngunit ang sabi ng Panginoon, I will be with you always until the end of our lives. The challenge of the Lord, the message of the Lord is all about be still in the Lord. No? Be still in the Lord. And at the same time, the ultimate assurance of the Lord, according to His word, that we have plenty of desire, plan and desire, but according to the words of the Lord, if you delight your life always into the Lord, He will give you the desire of our hearts. The desire of the Lord is all about the assurance of salvation. The assurance of salvation, not only our stomach, but including our soul, our spirit, into the presence of the Lord. Brothers and sisters in Christ, kahit saan man tayo naroon, God is omnipotent God. That God is always present the same time and the same place. God is always omnipresent God, that God is present everywhere, the same time and the same place. That's why the word of the Lord remind us the great provision of the Lord is all about the assurance of His promises. Thank you for listening this evening. Thank you so much for this wonderful opportunity and privilege to share the word of the Lord. I hope and we pray the full provision of God in our lives. Thank you guys, and thank you so much. I will give you
closing prayer, especially sa ato ang life. Gusto ko mag-render og mga prayer kung naamoy mga something depression, mentally, heartily disturbed, and sometimes not only disturbed but sometimes they are also experiencing devastation. But we pray for the guidance, provision of the Lord. I will pray. We will pray. Once again, Father God, thank you so much, Lord, sa imong words of assurances. Despite sa mga circumstances in life, Lord, despite sa mga difficulties in life, but according to your words a while ago, we need be still always, Lord. Among life journey, Lord, always be endured, always into the presence. And please, Lord, especially our brothers and sisters, Lord, nasa ng different places. But I pray, Lord, please extend your miraculous provision, your heavenly favor, Lord. Please extend your heavenly favor for them, Father God. Please take care of them, Father God. In the name of Jesus Christ, forgive us for any trespasses of our lives, Lord. Please, in the mighty name of Jesus, let your Holy Spirit, Spirit of knowledge and wisdom, to become a good steward in all details of our lives, O Lord. We pray, Father God, even, Lord, as we celebrate tomorrow, Lord, especially sa celebration of the Mother's Day, Lord. I pray, Father God, ng mga mother, Lord, na spirit of joy to serve their specific family, Lord. Doon na spirit of harmony of their lives, Father God. Even sa mga friends, Lord, different places. But I pray, Lord, please take care always ang ilang life, Father God. Forgive us more trespasses, O Lord. Cleanse our hearts, our minds, spirit, Lord. Allow for us, O Lord, the spirit of purification, the highest level of godliness and holiness according to the riches of your glory. And thank you so much, Lord, sa imong provision and protection for this evening. We bring back all glory and honor and power into your name in Christ Jesus. Amen and amen. Once again, guys, good evening. Grabe, pawis. Pawis tagay, grabe. Thank you so much for listening. God bless us all. And I would like also to extend my viewers welcome sa itong mga live message karon. Thank you so much. Happy Mother's Day sa itong mga nanay. Extend my warm greetings sa tanang mga friends karon sa tong live karon. Thank you so much for everything. And the same time gusto nako sa tanan pakibasa na lang ni baliktad ba dai, sorry. Sa mga nanay, so thank you so much for everything. Thank you so much kini ito mga okay, kung extend usab while natay mga visitors sa atong live karon, si Pastor Warren and Warren Alpichi pre-kulba naman kayo kang imo. Praise God, to God be the glory. And the same time si Edwin Stiliori, thank you so much. Welcome sa ato ang live karon. Si Lister Dave Abin. Okay, thank you so much. And si PG Umamoy, Nilinan Adalugak. Thank you so much also. And sa ato ang si Idna, si Ninang, thank you. Si Yamasita, si Maricel, si Joel. Ako ang mga schoolmates isa sa mga schoolmates sa seminary. Salamat sa ato ang mga watcher this evening. Thank you so much, and extend also my regards sa tanan. I hope and I pray nga naamo sa inyong good condition
no, nga dili ta mahimo ang isa sa mga victims sa ato ang COVID-19, no. Careful ta always, no, especially sa atong adlaw-adlaw nga mga possible nga work, no. Don't forget na mga basic nga mga requirements, magmasta, at the same time magdala tag sanitizer, alcohol, or ugali na to ato mga good hygiene, no, and observe po na to ang mga social distance, no, social distance kay isa sa mga requirements na actually ang status sa Davao del Norte na nami sa GCQ, no, so pero but sad to say na apay mga prohibited nga mga gathering sama sa mass worship. So kinato ang gibuhat karon as kani siya mga strategy na lang ni siya nga ma-sustain ang ato ang spiritual level of kining spiritual level sa ato ang life journey nato. So thank you so much sa mga daghan kay mga hearts and kuandiha mga hearts mga kuan nato. Thank you so much sa tanan mga nag-observe karon kagabion. Thank you for everything. And the same time, I would like also to extend my troops sa Special Auxiliary Force International, ang Civic Operation Protection Service nga nagpahigayon last 2 days ago. Doon ay gipahigayon nga mga relief, naghatag ta og mga bugas, no, mga canned goods. And akong ginapasalamatan usab ang ato mga sponsors, mga OFW from Kingdom of Arab, through the leadership of Director Metal Hearts, and the same time sa ilang chairman sa command sa Kingdom of Arab through Brother June. Thank you so much. And sa tanang mga directors and officers and members na himong successful ang atong event outreach program, no. Thank you so much kayo. Nakita nato sa Facebook ang ato mga gipahigayon, almost thousands of families ang ato ang natagaan og mga bugas, no. Natagaan nato mga grocery. Thank you so much sa tanan nga mga nag-sponsor, no. Nag-sponsor. Hopefully at least atong response positive ang panawagan sa ato mga community in need. So thank you so much sa ato mga positive response. And the same time, we would like also to extend sa Brother Elias Bailon from Davao Command. Thank you so much ang ongoing ato mga frontliners sa different command ongoing karon. Thank you so much. Always be careful, safety always. So to God be the glory. Thank you so much, guys, and as we end our live, bye bye and God bless us all. Thank you and God bless.